Natin ngayon si former Defense Secretary Delfin Lorenzana. Sir, kamusta po kayo? Mukhang Mabuti naman. Magandang hapon sa lahat ng mga nanonood. po, sir, hindi kayo nagbabago. Batang-bata pa rin kayo, sir. Wala na kasing pressure. Kaya ganyan. Pressure free. MJ, sir. MJ, Yes, sir. wala na kasing pressure wala na stress, wala na trabaho. So relax na kaya. Sir, bigyan kita ng pressure. Dahil ano ang pakiwari mo doon sa nangyari kay former President Duterte? Dinala po siya sa The Hague. Ako'y nagulantang din nung mangyari yan. Kasi nung araw na yun na dumating siya, ay dapat nandun ako sa airport ng umaga para sasalubungin siya. Pero nagbago yung kanyang schedule. Instead na hapon, 4:30 ng hapon ng araw na yon, ginawa niyang umaga hindi ako makapunta doon. So nagpunta ako sa Villamor noong about siguro tanghali, mga alas 12. Hindi na ako papasokin ng Air Force sa Villamor. So hindi ko siya nakita. Noong gabi, kasama ko yung si Mrs. Lorenzana, yung asawa ko. Nagpunta kami ng mga alas 9. Marami ng tao na nandoon. May mga kandila at nagkakantahan. Of course, sumisigaw na kung nasaan na si PRRD. So after that, umalis na kami, mga alas 10. Mga after 1 hour, nilipad na nila si PRRD papuntang The Hague. Sir, ano sa tingin mo yung ginawa kay PRD? Legal o illegal? Ang lumalabas ngayon sa mga komentaryo ng mga lawyers, pati na si Justice Asconia, ay hindi dapat ginawa yon dahil mayroon tayong batas na kung dito ka dapat litisin, hindi sa labas. Kasi dito naman nangyari yung kanilang alleged na crime sa Pilipinas. Sir, bilang kanyang Defense Secretary, ano ang tingin mo sa kanyang polisiya sa gyera kontra illegal na droga? Karapat-dapat ba yung iakyat sa ICC? Hindi ako masyadong, kung yung gyera niya sa droga, hindi dapat. Kasi dito naman ginawa yun Although hindi ako involved sa war on drugs dahil yung defense naman hindi kasama sa war on drugs. Suporta lang kami. Ang nasa fronta yung pulis, Pero sa tingin ko tama lang naggagawin niya yon kasi talagang salot naman yan sa lipunan natin yung droga. Katulad ngayon, marami na naman lumalabas ng mga drug addict at ng hold up. So siguro dapat paigtingin lang ng gobyerno yung kanilang anti-drug campaign. Sir, nasa studio po si Admar at si Jade. Meron po sila mga tanong sa inyo. Partner, kayo muna. Okay, sige. Secretary, maayong hapon. Si Admar po ito. Alam po natin sa panahon po ni former President Rodrigo Duterte, talagang talagang nilabanan itong CPP, NPA, NDF. Ano naman ang nakikita nyo po at asahan ng ating mga kababayan sakali pong mahalal itong mga pambato ng dating Pangulo? Actually, nung tempo ni PRRD, halos maubos namin lahat yung CPP NPA. In fact, dahil doon sa NTF LCAC na tinatag ni President Duterte, siya ang talagang nag-isip noon, ay nagkaroon tayo ng malakihang pagsusurrender ng mga NPA nung tempo niya. So siguro mga about 25,000 yung nag-surrender at saka na-dismantle natin yung mga fronts nila. So ngayon, patuloy naman yung EFP na ginagawa nila. Ang balita ko naman, nababasa ko sa dyaryo, ay successful naman sila sa kanilang campaign against the NPA. Hopefully, magpatuloy ito para mapuksa na natin itong salot na ito sa ating bayan. Opo, ang kaklase nyo po na si Pastor Apollo C. Kibuloy ay kabilang din po sa pambato ng Duterte. Ano naman po ang masasabi ninyo sa taong bayan, lalo na sa namimili, sa kung sino ang kanilang iboboto sa pagkasenador? May kaugnayan po dito kay Pastor Apollo C. Kibuloy, Secretary. Ay, ako, kaklase ko yan sa high school. Kilala ko yan si Apollo, Pastor Apollo. 4 na taon kami magkaklase sa high school at nagka-close kami niyan.
magkasama kami sa barkada at saka sa church work namin kasi pareho kaming sakristan doon sa church namin. Ngayon, ang nasasabi ko lang, noong 24 April, dinalaw ko siya doon sa Pasig City Jail kasama yung isang classmate namin na si Martin Posta. At nagkwentuhan kami, tagal kami nagkwentuhan, 3 oras. At marami siyang mga panukalang, mga iniisip na panukalang batas para mapaganda ang ating bansa. Tulad ng railways, highways, improve the farming, yung farming natin, yung farmers. At saka nakita niya yung kalagayan ng mga bilanggo doon sa Pasig City Jail. Gusto rin niyang i-improve yun. So, kung iboto natin siya dahil si Pastor Apollo ay mabuting tao. Secretary, magandang hapon po, magandang gabi. Si Jade po ito. Ano ho ba ang paalala po ninyo sa ating mga botante? Lalo na't ngayon, eleksyon, ay marami pong mga kumakandidato na mula po sa makakaliwang grupo. Gamitin lang po natin ang ating discernment. Piliin natin yung mga naisip natin na makakatulong sa ating bansa. Hindi naman siguro pipili si PRRD ng mga kandidato na hindi maganda ang gagawin pagka sila nahalal. Siguro, kayo na bahala. Hindi ko naman kinakampanya lahat sila. Ayun lang ka-classmate ko na si Kibuloy ang gusto kong iboto ninyo dahil sa tingin ko siya ay makakatulong sa ating bansa. Isa na lang po, Secretary, huli na lang mula po sa akin ang nangyari po doon sa KOJC Siege. 16 na araw po yun na kinubkob ng mga otoridad, ng mga pulis. Ano ho ba ang masasabi po ninyo? Hindi rin ako boto roon dahil nanira yata sila ng mga kagamitan doon. Wala naman doon si Pastor Kibuloy. Nagpipilit sila na nagtatago siya sa underground pero wala naman. Nasa ibang lugar pala si Pastor. So sa tingin ko naman overkill. Overkill yung kanilang ginawa. Pwede naman nilang gawin yung gagawin nila na hindi sila naninira ng mga ari-arian. Maraming salamat po, Secretary, sa inyong oras at panahon, Partner MJ. Maraming salamat din, Jim. Okay, sige. Yes, mga partner, magbabalik tayo mamaya sa panayam pa natin sa iba pang mga bisita at mga kandidato ni former President Rodrigo Duterte. Kasama si former Defense Secretary Delfin Lorenzana. Balik muna sa inyo, mga kababayan. Maraming salamat, si MJ Mondihar, kasama si former